Nasa linya natin si Department of Energy Assistant Secretary Mario Marasigan. Yan. Asek, good morning. Si Joel Siweng. Good morning po. Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa inyo, Ma'am Weng and Sir Joel. Pati na rin po ang inyong mga taga-subaybay. Advance Happy Easter po. O bakit po tayo mag-yellow alert? At, Pagkasagsagan pa naman ng napakainit na panahon. Siguro malaman din natin, pagka ba yellow alert, ano ibig sabihin nun? At ano posibilidad? Ano maaaring mangyari? Karoon ng brownout. Oo. Okay, thank you for the question. Pero unang-una po, ang inilabas po namin na kalatas ay hindi po nagsasabi kagad na meron po tayong yellow o red alert. Ang sinasabi lang po natin, meron po tayong kahandaan at pinaghahanda po natin lahat ng stakeholders natin sa power industry at maging sa downstream oil industry natin ay maging handa na kung sakali pong may mangyaring mga problema sa ating pong electricity services, handa na po tayo sa ating mga mitigating measures. Doon po sa katanungan naman, ano bang ibig sabihin ng yellow alert? Ang ibig po sabihin ng yellow alert, hindi po yun katumbas kagad ng meron ng brownout or blackout. Ang ibig lang pong sabihin nun, yung pong ating reserba sa kuryente ay numinipis. Hindi po natin nasusunod yung standard na dapat yung pong natitira po nating reserve ay katumbas ng pinakamalaking planta sa isang sistema o sa isang grid natin. So for example po sa Luzon, meron ang pinakamalaking planta po natin ngayon na tumatakbo ay 668 megawatts. Kung ang ating pong reserba ay bumaba doon sa 668 megawatts, yan po ay sinyalis na para magkaroon tayo ng yellow alert. Pero again, ine-emphasize ko lang po, yung reserba po ang kumonte, hindi po yung total supply ng kuryente para sa pangangailangan natin. Okay. Ito yung insidente na pag halimbawa, meron isang planta pa na nag-bug down o nag-stop ng operation. Papasok yung reserba. Papasok yung reserba. At pag kinulang yun, brownout na. Tama po yun. Alright. Ang sinasabi niyo po ba, Asek Marasigan, ay walang dapat pangambahan ng publiko ngayong panahon ng tag-init kasi sapat ang supply ng kuryente? Tama po kayo. Ang sinasabi po na ating kalatas ay meron po tayong sapat na serbisyo ng kuryente. Ngunit dahil meron pong mga instances na nangyari na po noong mga nakalipas na panahon na meron pong nangyayari na hindi inaasahang outages ang ating mga planta. Unang-una po, alam naman po natin na pag summer period, ito pa-exit pa po tayo sa El Nino, yung pagtaas po ng ating temperatura ay katumbas po yun ng pagtaas din ng demand natin dahil marami pong gumagamit ng mga cooling system. Umaandar po halos maghapon ang ating mga air conditioning system at para po ma-maintain yung ating para hindi tayo maapekto ng init, siyempre po sumusobra po kalimitan yung ating gamit. Dahil po dyan, siyempre nai-stress po yung ating buong sistema ng kuryente. Hindi lang po yung planta, pati po yung linya natin ng kuryente. Kung kaya ang sinasabi po natin, maging handa tayo para po ma-activate natin kung ano man ang mitigating measures na nararapat kung sakaling dumating ang mga ganitong pagkakataon. Sa gitna po ng tag-init, April to May, meron po bang mga planta na pinayagan o nakaschedule ng shutdown for maintenance? Meron naman po, pero ang pinayagan lang po natin yan ay yung ating mga hydropower facilities, yung mga planta natin na gumagamit ng tubig. Opo. Dahil alam naman po natin na sa panahon ng tag-init, kukunti po at bumababa po yung ating tubig sa mga dam, kung kaya kino-conserve din natin yung ating tubig. Dahil ang primary use po ng ating tubig ay hindi yung power generation, kundi yung pong ating domestic uses, mga para sa ating inumin at pangangailangan sa lahat ng mga kabahayan po natin. So kinukonserba po natin dahil hihinto naman sila o magbabagal sila ng kanilang pagtakbo, nararapat lang po na sa tantya ng Department of Energy na payagan sila na kung kailan tag-init, saka sila mag-maintenance. So yung mga coal, hindi po sila pinapayagan. Yan, alright. So lahat yan tatakbo ngayong panahon ng tag-init, Asek? Tama po kayo. Meron po tayong tinatawag na Grid Operating and Maintenance Program kung saan po nakasaad doon kung sino lang ang mga planta na pinayagang mag-outage during summer period. Yung pong mga maintenance ng ibang planta sa iba pong mga panahon.
Asek, meron na ba tayong hydropower plant o yung plantang pinatatakbo ng tubig ang hindi na ho gumagana ngayon dahil nga naapektuhan na po ng El Nino? Meron po. Ito po yung ating Magat system sa Isabela kung saan po kinokonserba natin o tinitipid natin yung tubig dahil bumaba na po dun sa standard operating level. So sa pagkakataon naman pong yun, ginamit po yon ng may-ari ng planta para mag-conduct naman sila ng kanilang safety inspection at maintenance program. Pero kami po ay nakipag-ugnayan na rin sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Dahil po ang isa sa function po ng ating Magat system ay hindi po para magbigay ng enerhiya, ng electricity. Meron po, isa po ang Magat sa tinatawag nating ancillary service provider. So ginagawa po ng planta, nagpo-provide po yan na kung kinakailangan po ng sistema natin, ng voltahe, yung pong Magat ang ginagamit natin para mag-supply ng tinatawag nating voltage. No? Yung pong, kasi isa po sa function niya yung voltage regulation. Kung kaya't kami po naman ay nakapag-ugnayan sa iba't ibang ahensya para kung ano man po yung matitipid natin na tubig, pagkatapos po ng maintenance program ng may-ari, kung pwede po ay payagan na kahit paano ay tumakbo po yung Magat para lang magbigay ng ancillary services. At yun naman po ay nasinang-ayunan ng ating mga ibang ahensya ng gobyerno. Yung bang kawalan nung pagme-maintenance ng Magat ay napuna naman? Diyan po at ano epekto nito doon sa mga nasusuplayan po nitong hydroelectric power plant na ito? Ay wala pong epekto yan pagdating po sa supply ng kuryente. So wala naman, hindi naman nag-brownout ang Isabela, wala naman ganun? Wala po. Okay, again, ang nawala lang po sa pagkawala po ng Magat sa sistema, ang nabawasan lang po ay yung reserve, yung ancillary function ni Magat. Okay. So magiging problema na lang natin kapag nagkaroon ng unscheduled shutdown ang alinman sa mga planta natin gumagamit ng coal ay sana naman po wag mangyari, Asek. Ang hirap po mabuhay na walang kuryente. Tama po kayo. Kaya nga po kami po ay naglabas na rin ng mga kalatas, mga advisory sa lahat po ng stakeholders natin. Lahat ng distribution utilities, yung pong ating system operator, yung pong ating mga power plant generators, at even po yung ating wholesale electricity spot market. Binigyan na po natin sila ni-remind po natin sila ng kanilang mga function kung saan po dapat lahat ng capacity na available ay mapatakbo kung kinakailangan ng ating sistema. Pero baka mga hulugan ito, Joel, ng pagtaas ng singil sa kuryente? Sa ngayon po, wala po kaming nakikita na pagtaas ng kuryente dahil sabi nga po natin, sapat pa po yung supply ng kuryente kaya wala pong rason para magtaas. Regular po. Siyempre po, Very kung good. tumataas ang demand natin, sa wholesale electricity spot market lang na nare-reflect yan. Kaya meron naman po tayong reminder sa wholesale sa WESM operator natin, yung pong Independent Electricity Market Operator of the Philippines, na dapat bantayan nilang maigi yung pong behavior ng pagbebenta ng kuryente sa ating pong WESM. Alright. Asek, salamat sa oras mo. Sir, Mag-ingat thank ka. you. Thank you. Maraming salamat po. Pwede po bang manawagan ako? Sige po. Go ahead, sir. Opo. Sa atin naman po mga consumers, kami po naman ay nananawagan at humihikayat na sana po kahit po dumating ang tag-init, tumaas po ang ating konsumo, kahit pa paano po ay mag-observe po tayo ng Energy Efficiency and Conservation Program. Hindi po natin, ang kinakailangan po, tamang paggamit ng kuryente, wag po nating abusaduhin na dahil may serbisyo tayo ng kuryente, sabay-sabay po paggamit natin ng mga appliances natin. Doon naman po sa paggamit ng ating mga liquid fuels, sana po iplano natin ang ating mga biyahe dahil lahat po naman ng pagtitipid ng enerhiya ay may katumbas na parang reward. Yun po ay gagaan ng konti sa ating bulsa. Oo, tsaka- Maraming salamat Thank you, po at thank you. mabuhay Sir, po tayong thank you. lahat. Asek, no?